pagsamba sa Panginoon, sabi nga, huwag tayong mawawala sa paningin ng Diyos. Dahil ang Diyos, sabi nga, hindi natin alam. Magbabalik na siya na hindi natin inaasahan. Di ba ba? Kaya po rin ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga ang Diyos, hindi siya nagbabago kailanman. Hindi siya nagbabago. Pero tayo, nagbabago. Di ba? Kung nagbabago ka, ang Diyos na riyan sa tabi mo. Lagi kang pinapalahanan. Anak, araw ng ano ngayon, pagsamba. Kaya, dumalo ka. Paalala yan sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, ihanda po ang ating sarili. Kaya hindi butas ang ating mga bulsa, ang ating mga sarili. Kailangan po natin ang makinig. Kaya, nandito tayo, isang tabi natin ating mga problema sa bahay. Kaya nandito tayo para palakasin tayo ng ating Panginoon, ang ating buhay pananampalataya, ang ating pagkain ng ating kaluluwa. Kaya sa mga ganito, tawagin natin ang ating tagapagsalita, walang iba, si Pastor Ramon Obijas. Amen. Oo, balik naman doon. Lilipad yung ano. Di ba may gano'n? So, ihanda po natin ang ating sarili. O mga sarili, napakahalaga ng mensahe na ito. At may bili ng Panginoon. Makinig ang may pandinig. Kasi ito malalaman natin bakit napakahalaga ng salita ng Diyos. Bakit napakahalaga? Walang reliyon na magliligtas sa tao maliban ng salita niya. Kasi ako, ang tanong ko, saan reliyon na nagsasabing sila'y totoo? Lahat yan magsasabi, tama. Walang magsasabing reliyon na mali, di ba? Lahat yan tama. Masasabi nilang, kami ligtas. Pero isa lang ang basihan ko. Ano yun? Yung salita ng Diyos, panghawakan mo. Hindi ang pastor, sino man, hindi ang iglesia, maliban na panghawakan mo ang salita. Dahil ang pastor, tagapagsalita rito sa harapan nyo, instrumento lang ng Diyos yan. Ang mahalaga dito, paniwala natin ang salita. Marami naglalaganap ngayon ng mga ngaral. Sinasabi, sila ang tama. Kailangan sa kanila ka sumapit, no? Walang ganun. Sa akin, iba lang ang view ko eh. Yung pangawakan ko yung salita ng Panginoon. Okay, nakanta na tayong makinig. Kung meron tayong mga Biblia, samahan niyo po ako na buksan ang ating mga Biblia at habang binabasa ko ito ay sinusundan ninyo. At ulitin ko, makinig ang may pandinig. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo muna akong kausapin dahil makikinig ako. Okay? Buksan po natin ang ating mga aklat sa aklat ng Mateo, Kabanatang 13, hanggang isa. Mateo 13, hanggang 17 lamang po. Simula sa talatang 1 hanggang
17. Si Amen na nakasumpong. And Okay. Ganito po ang sinasabi ng aklat ni Apostol Mateo. Nang araw din iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat. Nagtipon-tipon sa palibot niya ang napakaraming tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at umupo doon. Samantalang ang lahat ng tao ay nakatayo sa baybayin. At nagsalita siya sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga na sinasabi, "Makinig kayo! Isang mga hasik sa mababaw na Tagalog magsasaka ang rumayo upang magasik. Habang siya'y nag-aasik, may mga binhing nahulog sa tabing daan at dumating ang mga ibon at kinain nila ang mga ito. Ang iba naman ay nahulog sa batuhan na do'y kakaunti lamang ang lupa at kaagad silang sumipol. Yamang hindi malalim ang lupa. Kaya pagsikat ng araw, ang mga iyon ay natuyo dahil sa walang ugat ang mga iyon ay tuluyang nalanta. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan, lumaki ang mga tinik at sinakal ang mga iyon. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, namunga, ang iba ay tag-100, ang iba ay 60, ang iba ay 30, ang mga may pandinig ay makinig. Mamaya papaliwanag natin yan. Ayon sa aking pag-aaral sa aklat ni Herman Hoxima patungkol sa isinulat niya, bakit ang Panginoon sa kanyang pagtuturo dinadaan niya sa talinhaga. Una, habang nagtuturo ang Panginoon ng talinhaga, nagsasalita, naroon ang mga kapwa niya Hudyo na hindi sumasampalataya sa kanya dahil sa pagtupad nila ng kautusan. Hindi lamang sa mga ibang tao, kundi partikular sa kanyang mga alagad. Bakit siya nagkikwento? Tandaan natin, ang talinhaga ay isang kwento ng ating Panginoon na ito ay may kaugnayan sa ating espiritual na relasyon sa Diyos. Okay. Tuloy natin sa 10. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang hiwaga ng kaharian ng langit. Ang punto ni Matthew, ang salita ito ay hiwaga paano ka papasok sa kaharian ng langit. Hindi ang reliyon. Hindi anumang denominasyon na naghihikayat sa tao. Kundi sabi ni Matthew sa pananaw niya, ito ay ang lihim na kaharian ng kalangitan. Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo, sinong sa inyo? Sinong kausap ng Panginoon dito? Yung mga totoong mananampalataya. Di niyo ba napapansin? Maraming marunong sa sanlibutan, pero pag pinabasa mo ng Bible, marunong magbasa, bakit hindi? Pero pag tinanong mo, ano ang naunawaan mo? Wala nga eh. Di ba? Bakit? Kasi pinaunawa ng Panginoon doon sa alam niyang gagawin ng kanyang kalooban. Di ba sabi na Sermon of the Mount, mapalad ang namauuhaw sa katuwiran.
Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Ang aba doon, hindi yung naghihirap ka na nasa tabi ka na isang lugar na sumasaya din bayan sa lupa. Hindi, ang aba doon, aba sa karunungan, aba sa espiritual na nanggagaling sa Diyos. Kaya tinatanong, Panginoon, bakit sa tuwing nagsasalita ka? Diba? Tuloy natin para makita talaga natin. Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo, ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit, hindi ipinagkaloob sa kanila sapagkat sino mang meron lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan. Ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Dahil dito ay nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinaga. Sapagkat sa kanilang pagtingin ay hindi sila makakakita at sa kanilang pakikinig ay hindi sila makakarinig. At hindi sila nakakaunawa. Natutupad nga, sinabi sa kanila ni Propeta Isaiah o yung propesya ni Isaiah na nagsasabi, sa pakikinig kayo'y makakarinig. Ngunit, kailanman di makakaunawa. At sa pagtingin ninyo'y titingin, ngunit kailanman di makakabatid. Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito, meaning ang Israel. At mahirap nang makarinig ang kanilang mga tenga. At ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka sa kanilang mga mata ay makakita at makarinig ang kanilang mga tenga. At makaunawa ng puso nila at manumbalik sa akin at sila ay aking pagagalingin. Ngunit mapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita, ang inyong mga tenga sapagkat ito'y nakakarinig. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang naghahangad na makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig. Ngunit hindi nila ito naririnig. Okay. Ito ang paliwanag ng talinhaga. Pakinggan ninyo ang talinhaga ng mga hahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita, makinig ha! Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, sabi ni Matthew at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang mahahasik. Dito direktiba na tinutukoy ni Matthew si Satan. Sa iba, kay Lucas, kay Marcos, gumagamit sila ng ibon, tinuka, hinain. Inig Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inunawa, darating ang masama at aagawin ang nahasik sa kanyang puso. Ito ang nahasik sa tabing daan. Bago natin ito ay paliwanag, kita ko muna sa inyo ang pamagat ng aking mensahe. Ang apat na puso ng iglesia. Ang apat na puso ng iglesia. Take note mga kapatid, hindi tayo iglesia ni Kristo. Pag sinabi iglesia, mananampalataya. Follower, tagasunod ni Jesus. Baka sasabihin nyo, iglesia, ano to? Hindi po. Sinabi iglesia, tagasunod. Mga follower ni Hesus Kristo. Kung sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inunawa,
Darating ang masama at agawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing daan. Sa probinsya namin, mga kapatid, nakikita ko yung mga lula at lolo ko na bago sila magtanim ng anumang uri ng binhi, lalo't pag tagtuyo, binubungkal muna nila yan at hinihintay ng ulan. Kasi hindi ka pwede magtanim ng tagtuyo. Diba? Obvious yun. Hindi yung tutubo. Matutuyo lang yun. So pagka dumarating ang ulan at nabasa ang ulan, tsaka naman ito tawag sa amin inaararo. Yung araro na yan na nangungula ang kalabaw, mayroong ano yan, gatla-gatla. Kumbaga division. Doon nila lalagay ang anumang uri ng binig. Sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, may isang magsasaka, yun yung kanyang lalagyan na ng binhi, nakabukas yung pintuan ng bag, parang ganun. Hindi niya napansin na may nalaglag sa batuhan. Sa daanan. Pag sinabing daanan, kakaiba po yun kaysa taniman. Ang daanan, kaya nga tinawag na daanan, ito ay flat na. Hindi mo na siya pwedeng taniman. Inaapakan ng tao kasi pag umapak doon siya sa taniman, mamamatay ang mga binhi. Sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong nahulog sa daanan. Sa English, paths. Ang daanan na ito at nakita ng mga ibon, sabi ni Marcos, sinamantala ng mga ibon, kinain. Sabi ni Matthew, itong nasa daan, sinamantala din ng dyablo. Pansinin natin, sino itong binhi na nalaglag sa daan? Ito ang grupo kung saan nakikinig sila sa salita ng Diyos. Ulitin ko ha, yung binhi nasa daanan. Sila yung grupo na nakikinig ng salita. Pero, wala silang interes. Wala silang interes na nangangaral ang isang mangangaral, pastor, sa sinasabi niyang pangangaral. Para sa kanila kasi, boring yan. Wala, hindi naman totoo yan. Kaya si Sita nakabantay. Pag hindi ka interesado sa salita ng Diyos, anong gagawin ni Satan? Ang sabi ni Matthew, inagaw ni Satan upang hindi ka sumampalataya at maligtas. Isa yun sa ginagawa ng pandaraya ng ating kaaway. Hindi sila interesado sa salita ng Diyos. Sabi ni Matthew, ito ay yung salita ng Diyos, kaharian ng Diyos yan. Bakit hindi sila interesado? Number 1, sabi ni Herman Campo, ang isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos, tanda natin ha, ang lupa na tinutukoy dito yung puso natin. Kaya nga sabi ko, 4 na puso ng iglesia. Bakit hindi sila interesado? Sabi ni Herman Campo, number 1, hindi naman talaga sila na-regenerate. Ano ibig sabihin na regenerate? Hindi sila naipanganak muli. Nagpapaniwala lang sila, bunagin ako. Bunagin ako, Brad. Pero hindi mo makita sa kanilang spiritual na pamumuhay dahil hindi sila interesado. Interesado lang sila kung ang church mayroong ipinamimigay. Tama? Bato-bato sa langit, tama, magalit na po. Kasi ito yung mensahe. Interesado sila na dumalo sa church pag mayroong pakinabang. Nalala ko yung church dito kay Pastor Jess. Nung bumisita ako dyan, hindi si Pastor Jess ang nag-preach Koreano. Siyempre, pag Koreano, maraming dala. Hindi pa nagsasalita ng amen yung isang pastor na uuna na yung congregation. Amen! Bakit nagsasalita sila? Kasi nakatingin sila doon sa mga nakaripak. May kape, may asukan, may Lucky Me, may bigas.
Hindi ba nagtatapos salita ng pastor na Koreano? Amen! Nauuna pa sila. Interesado sila kung ano ang pakinabang na makukuha nila. Ito yung mga naihasik sa daanan. Interesado sila, number one, kung ano ang meron sa church. Ito rin ang kwento. Nung wala na, yung Koreano, si Pastor Diyos na ang pumalit, check-in service, wala na eh. May dumadalo pa rin. Mga karamihan, GK, Happy Land. Hindi pa lang umalis. Hindi layunin ko para makinabang din ako. Hindi. Nag-observe lang ako sa kanila. Nung magsalita na si Pastor Diyos, sabi ni Pastor, Amen! Walang nagsasalitang Amen. Meron pa nga nagbiro, no Amen! Sabi ko, bakit Brad? Wala nang pakinabang eh. Kaya no Amen. Sabi ko, hindi ganun. Mayroon man o wala. Pasalamat tayo si Panginoon. Diba? Mayroon man o wala, pasalamat ka. Hindi yung nakatingin ka lang sa isang niripak na pakinabang mo at sabi mong Amen. Itong naihasik sa daanan, hindi talaga sila nag-penetrate. Pag sinabing penetrate, hindi talaga sila naibaon sa lupa. Diba? Kaya hindi nila naiintindihan yung salita ng Diyos. Mas gusto nila na makinig yung mga bagay na walang kinalaman sa salita ng Diyos. Doon sila interesado. Ito yung mga nalaglag sa daanan. Mamaya, sa aking pagtatapos, pakikita natin kung saan tayo doon sa akin. Ang unang puntos natin dito, nakalimutan ko, sorry po. Ang unang puntos natin, dalawang puntos lang po. Ang pagkakakilanlan at ang pangalawa, ang kasyasiyang bunga. Sa English, abundant fruit. Kasyasiyang bunga. Unang puntos, ang pagkakakilanlan. Kaya habang nagmimisahe ako, yung nalaglag dun sa daanan, ito yung kanilang pagkakakilanlan. Pangalawa, yung abundant fruit, kasyasiyang bunga. At ang iba naman ay nahulog sa batuhan. Doon kakaunti lamang ang mga lupa. Ang lupa at kaagad silang sumibol, yamang hindi malalim ang lupa. So, nung pinag-aaralan ko ito, bakit ang isang sakahan o bukid may mga bato? Ito yung tinutukoy ni Herman Hanko na siguro yung bukid na yung baging bukid, may yung mga naiwan na mga graba na doon nalaglag ang binhi. Di ba sabi nga may nahulog sa batuhan, may nahulog sa daanan, at may nahulog sa batuhan. Ano naman ang identity ng nasa batuhan? Ito yung mga tao, sabi ni paliwanag ni Matthew, ang napahasik sa batuhan ay yung nakikinig ng salita at agad niyang tinanggap ito na may kagalakan. Tinanggap niya ang salita na may kagalakan. Saan natin ito sila matatagpuan? Karamihan sa kanila sa mga crusade. Sa mga krusada kung saan may ginaganap na gawain, mapapansin mo na may kagalakan sila. Sumasabay sila sa pag-awit. Hallelujah! Hindi lang yun doon. Hindi lang sumasabay sila sa pag-aawitan, kundi sila din ay umiiyak. Ang problema lang sa bining ito na naihasik sa batuhan,
dahil ang batuhan, umulan, umaraw, at kukunti ang lupa, hindi nag-mature ang kanilang sarili dahil hindi makakapit ang ugat. Diba? Kasi umulan, umaraw, nakaka-absorb ang bato. Instead na mapunta sa kanila, ina-absorb ng bato. Yung mga graba. Kaya sabi ni Matthew, Bilimay hindi siya nagkaugat sandali lamang at tumatagal. Kapag dumating ang kapighatian o pag-uusig, dahil sa salita, agad siyang natitisyo. Ano yung kapighatian dito na tinutukoy? Ang binhi, tinalo siya ng araw. Init. Yun ay larawan ng kapighatian, pag-uusig, na agad siyang tumalikod. Pero kung naiintindihan ng mga taong ito, na ang pag-uusig, lalo tigit sa lahat sa mga mananampalataya, normal ito eh. Di ba sabi ng awit 35 verse 19, aralan niyo po, marami ang kapighatian ng mga matuwid. Subalit, ililigtas siya ng Panginoon sa mga iyon. Ang pag-uusig sa isang Kristiyano, normal. Hindi masaya, hindi may inaawit tayo na ang buhay ng Kristiyano masayang tunay. Hindi po totoo yun. Ito ang tama, sabi ni David, ang buhay ng Kristiyano, maraming kapighatian, maraming pag-uusig. Inuusig ka ng kapitbahay mo, wala ka namang ginagawang masama. Yun ang sinyalis na sinasabi na dumating ang kapighatian. Yung sikat ng araw, agad silang lalanda. Agad silang tumalikod o natitisod, sabi ni Matthew. Bakit? Kasi nga, yung binhi na nasa batuhan, hindi siya nakaka-absorb ng ulan na kahit papaano makinabang siya. Sanit nakikinabang siya ng araw. Ang nangyayari, yung resulta, natutuyo siya, nagdadry. Okay? Ang napahasik naman sa tinikan, pangatlo na to ang napahasik naman sa tinikan, ay yung nakikinig na salita, nakikinig eh. Wala pinagkaiba sa una at pangalawa. Ang napahasik sa mga tinikan ay nakikinig ng salita. Ngunit, ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita. Yun ay naging walang bunga. Mayroong ipinapaliwanag ang Panginoon kung anong katangian ng meron ng tinik. Makinig mahalaga ito. O thorns English na sumasakal sa salita. The thorns according to Jesus Christ are three things. The anxieties of the age, the deceitfulness of riches, and according to the mark, the desire for other things. Or according to Lucas, the pleasure of life. Tatagalogin natin para maintindihan niyo. Ang tatlong ito na nakapaloob sa tinik ay nilalarawan ng ating Panginoon na mayroong magkakaibang kahulugan. Magkakaiba ang kanilang kahulugan. Subalit sila'y magkasundo o malapit sa isa't isa. According to Matthew 13 verse 22, sundan niyo po ang Bible, yung tinatawag na antithesis of the age. Ito yung kabalisahan ng sanlibutan. Balisa sila sa sanlibutan. Ano ang kinababalisahin nila? Number one, yung kanilang kabalisahan na ano kaya ang mangyayari sa amin bukas.
Ano kaya yung pinatatayo kong bahay? Mayayari kaya yun? Mababayaran ko kaya ang aking utang? Yun ang kabalsahan na sinasabi ng Panginoon sa sanlibutan. Kabalisahan ng sanlibutan at daya ng kayamanan. Kasi tandaan natin, yung binhi, bago dumating doon sa tinik, nauna na ang tinik. Kumbaga sa Bisaya, kung sino Bisaya, sino ba dito waray-waray? Okay. Kumbaga sa aton, ang tunaan mga tunok, bago dumatong ang mga mabuting binhi. Bago dumating ang mabuting binhi doon, nandoon na ang tinik, nauna na siya. Kumbaga, yung bukid na yan, nandoon na ang mga kabanwaan. Nandoon na yung mga kabanwaan. Sinasakal siya. Nakita ng mabuting bilhin na ito na yung kaginhawaan, kumbaga nauna na kumbaga nadadaig siya. Samantalang siya ay bago, pero mabuti siyang bilhin, nadaig siya ng mga tinik at yung tinatawag na sukal o kabanwaan, sabi pa sa Bisaya. At daya ng kayamanan. Bakit sinabi ng daya ng kayamanan? Ito yung sinasabi na lust of the eyes. Diba? Ang mata ang nakakapukaw. Lust of the eyes, lust of the flesh. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Daya ng sanlibutan, halos abutin. Pantayan ang sanlibutan para maabot niya lang yung daya ng kayamanan. May itinuturo sa atin ang Panginoon kung kayo ay masugid na nagbabasa ng Biblia na para maiwasan natin ang mga ganitong sitwasyon. Sabi ng Panginoon sa kanyang alagad na si John sa 1 John chapter 2, pakibasa. 1 John chapter 2 verse 14. Yes, John chapter 2 verse 14. Sabi dito, mga anak, kayo'y simulat. 15, sorry. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umibig. Tingnan nyo yung babala. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sanlibutan. Totoo yun. Tsaka obvious naman mga kapatid Hindi masama ang yumaman. Pero isipin mo naman, pag labis lang yung kayamanan, madadala mo ba yan sa itaas? Hindi mo pwedeng pasanin yan at sasalubong ka sa Panginoon. Lord, ito yung pinaghirapan ko sa lupa. Ito yung pinagkakaabalahan ko doon. Ang turo sa atin ng Bible, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat dito ay maraming kalawang, magnanakaw. Sa halip, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ano yan? Specific na kayamanan. Hindi. Busugin natin ang ating kaluluwa ng kanyang salita. Yun ang kayamanan. Sakali, haharap tayo sa Panginoon at subukin tayo, meron tayong isasagot. Di ba? Hindi yung tatanungin tayo ng Panginoon, mangangamot tayo na hindi naman makate. At sasabihin natin, hindi ko alam, Lord, wala kasing nangaral. Samantala, hayag sa inyo. Ang ating pastor, nagmimithi siya na magkaroon ng gawain sa labas na wala tayong may dadahilan sa Panginoon. Wala tayong may tatagong anumang lihim. Lahat ay hayag sa Kanya. So, ang mga nasik sa tinikan ay nakinig ng salita, ngunit
ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan na sumasakal sa kanya. At iyon ay nagiging walang bunga. Paano mamumunga nga? Paano tayo makapaglilingkod na sinasabi natin na tayo'y maging tapat na maglingkod kung ito ang mga sagabal na inuuna natin yung kingdom sa halip na unahin natin ang king, yung hari, kaysa kaharian, ay inuuna natin yung kaharian, yung kayamanan ng sanlibutan. Ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan. Ayun nga, kabalisahan ng sanlibutan yun. Dapat hindi natin iniisip yun. Dahil ang Panginoon ang nakakaalam nun. Ang punto ng Panginoon, yung salita na inihasik niya, ang salita dito, yung binisalita ng Diyos, ang naghahasik ang Panginoong Kristo. Inihasik niya sa ating puso. Doon yung mga natumubo sa tinikan, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Daya ng kayamanan. At sabi ni Lucas, pleasure of life, kalayawan ng buhay. Yun ang gusto ng tao. Gusto ng binhi na nandoon sa tinikan. Kalayawan sa buhay. Di ba? I want to vacation. Kumain sa labas. Yan ang mga kalayawan eh. I want a brand new car. I want a model toys. I want a model cellphone. Yan ang kalayawan ng buhay. I want to around the world. Ito yung mga binhi na nasasakal ng tinik. Ano pa? Last. Ang napasik naman sa mabuting lupa ay iyong nakikinig ng salita at inuunawa ito na sa talagang namumunga. Ang isa'y 100, ang iba ay 60, ang iba ay 30. Itong binhinan sa matabang lupa, natural, matabang lupa, kumpleto sa fertilizer. Namunga sila. At ang matabang lupang ito ay larawan ng mga taong nakikinig ng salita na kanilang inuunawa na may silid sa kanilang puso. Sabi nga ni Matthew, iniingatan, inaalagaan na may silid sa kanilang puso ang salita. Bakit? Ano ang pagkakakilanlan ng mga binhi na tumubo sa lupa? Number 1, lagi silang preparado sila sa pag-araw ng linggo. Tama? Preparado sila, alam nila, this is a Lord's Day, araw ng Panginoon. Yun ang pagkakakilanlan ng mga binhi na tumubo sa matabang lupa. Pangalawa, interesado sila. Nalin? Yung pakinabang hindi. Interesado sila na makinig ng salita ng Diyos. Kung maaari nga lang, mapapansin mo sa katabi mo habang kinikwentuhan mo, sabi niya, momento ng usap. Nakasintro ako sa sinasabi ni Pastor, yung misay. Bakit? Bakit sila interesado? Sapagkat ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Kapag interesado sila sa salita ng Diyos, kulang na lang pati yung laway ng pastor na nagsasalita, isusulat. Di ba madalas ko sabihin, kapag nakikinig kayo ng sermon, sino man sa amin, dapat may baong kayong notebook. Nagnunot kayo na matatandaan nyo yung mensahe na pag-uwi ninyo sa bahay, pwede nyo balikan ng aral. Totoo ba yung sinasabi ni Pastor Ramon, ni Pastor Ala, ni Pastor Rumi? Ibalwit mo. Si Pablo, pag nangangaral sa Berea,
Tinitingnan ng tagapakinig kung ang sinasabi ni Pablo ay tama. Di ba? Sa atin, madalas ko sabihin, huwag tayong tamad na magbaon ng notebook, ballpen, lapis, etc. na isusulat nyo yung salita na lumalabas sa mga tagapagturo. Sabi ko nga, nung ako'y bago pa lang sa Panginoon, kulang na nga lang, pati yung touchit ng laway ng pastor, ilagay ko sa notebook. Ganon ako kahanda na makinig ng salita ng Diyos. Ito yung mga tumubo sa lupa na sila'y laging handa. Kulang na lang hatakin nila yung linggo. Ang tagal naman ng linggo. Bakit? Sila ay mayroon tinatawag na eagerness. Meron silang desire. Meron silang longing, pananabik. Na ang sinasabi ng tagapangaral dito ay kanyang sinusundan. Dahil napakahalaga po ito, mga kapatid. Kasi, ang salita ng Panginoon, sabi ni Isaiah, buksan po natin ang Isaiah 55:11. 55:11 na Isaiah. Basa po, anak kasumpong. Isaiah 55:11. Sabi dito, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Okay. Hindi gaganapin ang ayon sa Ganyan lang po. Salamat. Salamat, Sister Karin. Yung salita ng Diyos na pinapakinggan natin dito, hindi yan babalik na walang bunga. Yun ang hindi natin nababantayan minsan. May bunga yan. Ano sabi ni Matthew? Yung naihasik sa matabang lupa, nagbunga. Mamaya, ibibigay ko sa inyo yung mga spiritual na bunga. Nagbunga, may tag-100, may 50, may 30. Ano yung bunga na yan? Ito yung tinatawag na communicable attribute of God, sa Tagalog. Yung katangian ng Diyos na naibabahagi sa atin. Ano yung katangian ng Diyos? Yung kanyang pag-ibig sa atin. Yung kanyang awa sa atin. Yung kanyang biyaya. Hindi nyo napapansin na nagsasalamin sa buhay natin yung tinatawag na communicable attribute of God. Yung katangian ng Diyos na naibabahagi sa atin. Hindi lahat ng tao ay mayroong awa. Tama? Hindi lahat ng tao pinagkalooban ng biyaya. Hindi lahat ng tao may pag-ibig sa kapwa. Yun ang bunga. At idagdag pa natin dyan ang Galatia chapter 5:22. Basa ka rin. Galatia 5:22. Kaya nga sinasabi may tag-100, may 30, may 50. Galatia 5:22. Sabi dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, at katapatan. Diba? Yun ang bunga nung naihasik yung mabuting binoy sa matabang lupa. Kapag binasa mo ang Galatia 5:22, maaaring meron ka dyan. Anong meron ka dyan? Maaaring meron kang kapayapaan na wala ang kapitbahay mo. Mayroon kang pagtsatsaga na maaari wala ang kapitbahay mo. Hindi naman lahat eh. Yaon lamang yung tumubo, yung bihing mabuti na napasit sa masabang lupa. Na namumunga. Kapayapaan, ano pa? Katsagaan, kaamuan, pagpapakumbaba. Hindi lahat ng tao meron yan. May mga tao di naman natin inuhusgahan. Wala silang awa.
Wala silang pag-ibig sa kapwa. Wala silang kapayapaan. Wala silang kahinahunan. Yan ang binhi, yung mabuting binhi na tumubo sa matabang lupa. Sabi nga ni Isaiah, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang bunga. Malaking questionable yun na tumubo sa matabang lupa at wala kang bunga. Yun ang malaking questionable doon. Malaking katanungan sa buhay. Minsan sa aking sarili, nung bago pala ako sa Panginoon, Lord, saan ba ako? Saan ba ako sa apat na lupang ito? Ako ba ay nalaglag lamang sa daanan? Kasi madali mo silang ma-identify. Madali mong mababasa ang kanilang pagkakakilanlan. May mga tao, born again din ako eh. Di ba? Oh, ngayon, ay di na. Di na ako born again. Ikaw yung tao na nalaglag sa daanan. Inagaw ng dyablo para hindi ka maligtas. Hindi ka sumampalataya. Ang dyablo, mga kapatid, number 1 na kaaway natin ito. Kapag hindi ka interesado sa salita ng Diyos, aagawin ng Panginoon. Agad-agad yan. Wala ka interest eh. Maraming pamamaraan si Satan. Hindi lang aagawin. Nariyan, kunwari nakikinig ka pero hindi ka naman interesado, aantukin ka. Pag aantukin ka, lalo ka kakantahan ni Satan at makakatulog ka. Nariyan, pamamaraan ni Satan, instead na makinig ka, kalikot ka ng kalikot ng cellphone mo. Di ba? Totoo yun. Wala ka interes eh. Pero kung interesado ka sa salita ng Diyos, isasantabi mo muna ang cellphone. Noong araw sa Keroso, ako yung tinatawag na Aser. Pag sumasamba ang aming mga kapatid, inibigay sa akin ng cellphone. May mga yung pangalan. Ako ang nagtatabi. Ano ang purpose? Bakit itinatabi ko ang cellphone? Para hindi siya makadistract. Hindi siya makapagdaya. Ganun ang style ni Satanas. Kapag hindi ka interesado sa salita niya, aagawin niya. Sabi ni Matthew, upang hindi ka sumampalataya at hindi ka maligtas. Kaya maraming mga Kristiyano nagpapakilala, born again ako eh. Bakit wala ka na sa Panginoon? Maraming mga dahilan. Hindi na kayanan ng pagsubok, katulad ng sinasabi ng nalaglag sa batuhan. Hindi na kayanan ng mga pag-uusip. Kasi hindi nga nag-penetrate yung binhi. Hindi katulad nung binhi na sa matabang lupa, nag-penetrate siya. Bakit? Kasi ang matabang lupa, sabi ko nga, siguro maraming pataba. Kaya siya namunga. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, sa aking pagtatapos, tanungin natin ang ating mga sarili. Ilang taon na tayong naglilingkod sa Panginoon? 10 years? 15 years? O higit pa? Ipaluit natin ang ating sarili. Saan tayo doon? Sa apat na uri ng lupa. Ikaw lang ang nakakaalam at ang Panginoon. At ito lang ang palatandaan. Kung ikaw nararamdaman mo yung pananabik na makinig ng salita ng Diyos, nananabik ka, umati ng Bible study, yun ang palatandaan na ikaw nga ay naitanim sa matabang lupa. Pero kung wala kang interes, kapatid, hingin mo sa Panginoon. Ang Diyos naman, hindi siya marami. Ang punto lang ng Panginoon dito, pahalagahan natin yung kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, ito ang magiging pasaporte natin sa langit. Hindi ang church, hindi yung tagapagturo, yung salita. Paano natin ito mapipenetrate ang salita niyo? Magbasa tayo ng Biblia.
Hindi ko ipinapatong lang natin sa aparador na inabot ng 5 taon, 3 taon. Tsaka natin, ay, may Bible pala ako, tsaka ka magbabasa. Pag tingin mo ng Bible mo, puro na anay. Ang anay na born again. Hindi yung may-ari ng Biblia, kundi yung anay ang na-born again. Oo, kinakain ito ng anay pagka hindi mo na bantayan at hindi mo nalaala na may Bible ka palang nakapatong sa aparador. At saka ka magbabasa, punong-puno na nalikab. So sa hapong ito, hindi ko layunin na sukatin ang inyong pananampalataya, yung kalagayan natin espiritual sa Panginoon. Uulitin ko, nasaan tayo sa apat. Nawa, hilingin natin sa Panginoon na tayo yung binhi na naitanim sa matabang lupa. Amen. Let us pray. Tunay nga, Panginoon, salamat po sa mensahe na inyo pong ipinagkaloob sa inyong alipin walang kabuluhan. Tunay nga na sa galang amin, O Diyos, di namin kayang unawain, ipaliwanag ang mga bagay na ito maliban na ang inyong kalooban ay sumaamin. Salamat po, Panginoon. Tawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa na ito hindi kalugod-lugod sa harapan. Sana puruan mo po ang aming puso kung saan kami nararapat. Kung paano namin tatratuhin ang iyong mga salita. Paano namin naaalagaan ito, Panginoon. Na ito ang magiging daan namin, Panginoon, upang mas lalo kami makapasok sa kalangitan. Dahil ang iyong salita, Panginoon, sabi ni Isaiah, hindi babalik ito ng walang bunga. Kayo ang nakakaalam sa amin, Panginoon, at wala kami sa posisyon upang hatulan namin ang aming mga kapatid. Ang hiling at dalangin lang namin, O Diyos, patuloy na buksan mo ang kanilang puso, palaala sa kanila na ang araw na ito ay napakahalaga para sa iyo. Hindi ito araw namin, Panginoon, kundi ito ay araw mo. Ang layunin upang kami ay makinig ng iyong mga salita na ito ay pribileyo ng aming kaluluwa. Salamat po ang aming mga kapatid na wala pa rito, di mga dumalo, Panginoon. Ipadama mo po sa kanila ang kanilang obligasyon, ang kanilang tungkulin sa araw ng Sabat, Panginoon. Kung ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, O Diyos, kayo po ang magturo sa kanila ng may katalinuhan na dapat kang unahin, Panginoon, kaysa mga bagay na walang kabuluhan. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napagpala ba tayo, mga kapatid? Ang ganda ng mensahe ng ating Panginoon. Yung apat na isang mag-aasik, pero apat ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya maging tayo, doon tayo sa matabang lupa na iniasik tayo doon. Diba? Huwag tayong papayag doon tayo iniasik sa batuhan o saan mang daanan o sa tilikan. Dahil ang tatlong yan, ito ay nadadaig ng mga alalahanin sa buhay. Sabi nga, mahirap man ang kalagayan natin dito sa lupa, pero may nag-aantay sa atin na buhay na walang hanggan. Di ba? Yan ang kapalit dun sa mga matatabang lupa na inihasik ng Diyos. Isa tayo doon na inihasik ng Diyos sa matabang lupa. Di ba? Napagpala ba tayo? Kaya sa mga oras na ito ay dadako tayo sa ating pagkakaloob upang maluwalhati natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya awitan natin siya. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala
sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Sa Panginoong Isus ako'y magtitiwala. Sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di mag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Ang Panginoon tapat kailanpaman. Hallelujah. Kaya tawagin po natin ang ating brother upang ipanalangin ang ating mga kaloob. Hello. Dito tayo sa Lumang Tipan. Sa Malakyas 3:10. Sabi dito, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, ang Lumang Tipan po ay kautosan ni Moses. Siyempre may dalawa po, may bagong tipan doon kay Pablo. So, dito muna medyo lang tayo. Pares lang po 'yon. So, sige. Pag-pray natin ng Ama namin makapangyarihan sa maraming salamat ulit Panginoon sa araw to God at maraming salamat Panginoon Matin and din makapanginoon yung salita sa pamagitan ng asa matabang lupa Lord God sa pamagitan ni Pastor Ramon Lord God. Maraming salamat Panginoon Lord, hindi Panginoon ilayo mo kami sa diablo Lord Panginoon. Alam namin po Panginoon ikaw ang nakakaalam ng kita sa buhay namin Lord God. Lord, hindi palangin ko Panginoon na magpadala ka ng pagkain sa lugar to Lord God. Unang sa pamilya namin. Maraming salamat Panginoon. Lord, ang nagbigay ito Panginoon at ibalik sila. Bigli ko Lord God, hindi lang yung salita pa Panginoon, kundi sa pagkain namin, sapagkat ka Panginoon, nasa katawan pa Lord God. Mapusog ang amin sarili Lord God, sa pamilya Lord God, maraming salamat. Maraming salamat sa aming pastor, kay Pastor Alan at Pastor Rodney Lord God, at pagpalain sila sa mga Bible study Lord God, maging malaganap ang salita sa bawat isa sa amin dito Lord. Maraming salamat Panginoon. Dalayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, announcement po. At yan, si Brother Jerry po, nagbigay po siya ng 1 kilong bigas para sa church ngayon sa Mamang Gagawa. Brother Jerry,
ibabalik sa iyo ng isang sakong bigas. Bate man lang ha, bate man lang, nandiyan ka sa labas eh. Yan. Nagbabalik ni Lord yun, sabi nga, di ba, yung itinanim mo, masubra pa dyan, ibabalik ng Panginoon yan. Dahil nga, ang kakain niyan kami ng mga lingkod ng Panginoon. Amen? Salamat din sa bigyan ni Jerry sa 2 kape na talaga na pinagpawisan kami ni Pastor, kakainom ng 2 kape. Yan. Yan, ang kapalit ng Brother Jerry, 2 kahon yun. 2 kahon yun. Kasi babalik ni Lord yun. Hindi kami magbabalik sa iyo, kundi si Lord. Kasi yung kape na ininom namin, binigyan mo sa amin ng mga gagawa sa ng Panginoon. No? Kasi wala kaming trabaho. Ang trabaho namin ay magpahayag ng mabuting balita. At yung mga nagbibigay sa amin, bahala na si Lord ang magbalik po sa inyo noon. Masagit pa. Kaya, yan, salamat. At sa mga nagbibigay din sa amin, sa mga nag-sponsor, kahit tinapay, kape, malaking bagay na sa amin yun kasi, kumbaga sa ay, kung ano yun nandyan, salamat na kami sa Panginoon. Ang mahalaga ron ay kami. Kaya bukas, meron kaming Bible study. Ang ating Bible study bukas, Monday, 2 Bible study natin. Sa dulo po ng batuhan, 2 o'clock hanggang 3 o'clock. No? Pagkatapos noon ay si Pastor Ramon ang pakyaw ni Ramon yan eh. Kung sino magpipreach dito, siya yung pakyaw sa mga Bible study, no? Power yan, power, kaya supportan natin. Ayan. Pagdating naman pagkatapos, alas 6 naman tayo dito sa Barangay 105. Kung gusto niyo pong sumama, samahan kami. Enjoy po kami ron. Kumbaga sa kumbaga sa mag-enjoy lang tayo sa Panginoon. Kung wala po kayong ginagawa, kung hindi po hadlang ito sa trabaho nyo, hindi hadlang sa negosyo nyo, may time to, kami po ay anytime. Kahit anong oras pwede kami. Kasi doon kami nakapokus. Kaya, kung sasama kayo, you're welcome. Na hindi ano yung trabaho nyo. Kasi binigyan kayo ng 6 na araw para sa iyong kabubuhay. Kami rin, binigyan din kami ng 6 araw para mag-Bible study. No? Bible study, 6 na araw din po kami. At yan, sa dating na October 24, meron tayong Bible study kay Sister Prissy. October 24. Tama, Sister Prissy? October 24. So, alam mo na, 2 o'clock din ng hapon yun. Matatapos din tayo ng 3 o'clock. Ibig sabihin, yung trabaho namin ni Pastor Romy, parami ng paramihan hanggang sa mapuno namin yung 6 na araw. Kaya kung gusto nyo magpabukas ng Bible study sa bahay nyo, sabihin nyo lang sa amin, anytime, anywhere, o anumang oras, nandiyan po kami. No? Nandiyan po kami ni Pastor Romy. Yan. Hindi po kami naghahanap ng merinda. May merinda ba o wala, okay lang yun. Dahil alam namin hindi kami pinababayaan ni Lord. Amen? Amen? Alam namin hindi kami pinababayaan ni Lord. Sabado, ayan. Sabado, mayroon po tayong prayer meeting sa bahay. Alas 8 po ng gabi. Kung gusto nyo pong sumama sa amin, dito, pag-usapan pa natin kung dito magiging prayer meeting natin. Oo nga pala, no? Oo nga pala, yung Pastor Fellowship. No? Sa Sabado nga pala, meron tayong Pastor Fellowship kasama yung mga member. Ito ay preparation po natin na darating po yung ating mga missionary galing Korea. Mukhang kayo po ay bakante po kayo sa araw po ng Sabado. Nag-i-start po tayo ng 1:00 hanggang 3:00. 1:00 hanggang 3:00 lang po tayo. No? Ito ay preparation po natin para doon sa darating po nating mga missionary. 20 po silang missionary galing pong Korea. Ang mga Koreanong ito naghanap ng mga churches na magtutulungan nila. Tutulungan. No? Yan, tutulungan ng mga churches, mga pastor, tutulungan. Yung, siyempre, makakatulong din sa atin para
yung mayroon din tayong mga tinatawag na kawang gawa. Na mga kawang gawa. Yan, sa ano po natin. Kaya kung may time kayo sa araw ng Sabado, itong darating August 31, alauna at 2 o'clock ng hapon mag-start. Alauna ng hapon mag-start hanggang 3 o'clock po ng hapon. Kaya so, kita-kita po tayo rito. Yung mga available lang po hindi po ito sa pilitan. Kami anytime nandito po kami kasi kami po yung mga full time. Masama yung mga kasama rin kayo kasi yung mga ibang pastor din, mga member niyo din nila pwede rin kasi iikot po yung mga ano po natin. Yan. So, at sa Sabado rin, meron din tayong prayer meeting. Sa bahay nga, ginaganap ang ating prayer meeting. Alas 8 po ng gabi. Nag-start po tayo ng alas 8 ng gabi. Marami man o kaunti, nag-start po talaga. Pagdating ng alas 8 ng gabi, start na yon. Matatapos po tayo ng alas 9. Isang oras lang po yung ating prayer meeting. Yan. So, yan po yung ano po natin, mga activities po natin dito po sa church. Hanggang sa mabuo po natin ang 6 na araw na sa amin ni Pastor Rumi. Ang trabaho namin ay mag-share ng Word of God, mag-Bible study sa loob ng 6 na araw. Mayroon ba kayong, baka mayroon pa pang announcement? Tawagin na si Power. Power si Jesus. So, yan. Balak na rin naman ulit magkaroon ulit dito ng ano ba ito, yung BDE o check-upan. So, iipunin ko muna yung tao. Meron na nagtitik sa akin at chat eh. Kasi gusto ko mga 5 hanggang 10. Kasi pagka nanong yung tao na 10 at dumarating lang, may isang tao, 2. Kaya gawin ko mga 100 siguro para dumating dito, 20. Ganun talaga. So, kasi minsan napapahiya talaga ako sa applying ko. Apply, kala ko lang. Ha? Hindi tama. Kasi rito nakatayo. Sabi ko kay Jesus yan. Pasalamat din siya pag nangyari. Alam mo sinasabi, nagkakatotoo yan. Mangyayari po yun eh. Pwede po yun. Kahit 1,000 kasya eh. Hanggang labas. Siyempre sabihin, disciple Jesus yung dami Pira sa labas Mangyayari po yan. Kasi katulad yung sinasabi minsan, yung mga, di ba, pag nakita mo, Amen! Mangyayari po yan. Diba? Padre, lupit mag-preach talaga napakalalim na talaga mag-ano niya. Diba? Talagang palakpakan natin si Diba? So, huwag kang iiyak. Kaya talagang sabihin, bilib ako sa kanya. Kasi ito nga, sabi nga, ito sinasabi ko, hindi lang ito lahat makukuha ng isang pastor lang. May mga anak naman, bakit hindi pagtrabahoin ng mga anak? So, ibig sabihin, mga anak, trabaho na. Kung 1,000 kinikita ni pastor, 1,000 mga anak, o kung 10 kayo, di 10,000 na siyang araw. Parang ganun lang. So yan. So salamat sa Panginoon. Binabala ko tuloy kasi kailangan talaga may bunga tayo. Kasi sinasabi ko nga, mangyayari po yun eh. Dati kalating kilo. May 1 kilo na, baka 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo, 1 sako. Mangyayari po yan. Ang inihiling ko pa, baka isang van, nakaparada dyan, puro bigas. Mangyayari yan. Alam mo, mangyayari yan. Pag naglutang mga kapatid sa ibang bansa, mangyayari. Kaya, di ba? So, wag naman natin na isipin na ngayon magkaroon ng pandemic. May nagbanta na naman ngayon. Di ba? Kung maaaring mag-ano talaga tayo, mag-iipon ng pagkain, baka mangyari. So, yun. Malaman sa Panginoon na, ayan, baka ibalik ulit dito. Kasi, ang applying ko, sabi nga, bakit ganun hindi umano yung mga grupo ko? Grupo ko nga, Teacher Palma, may gitrayan ka na ron eh. Kahit isa wala pumupunta rito. Bakit ka mo? May church naman dun eh. Pero pumupunta sa na ron. Ano nangyari? Hindi pumupunta kami ron, hinahanap ang Beta Plus. Kasi po, alam mo naman, mahaba na nga ko na, alam mo naman, pag sinabing born again, nakatuto kay Lord. Pagkalusugan sa katawan, ayaw talaga lang. So, ibig sabihin, bibigyan lang natin sa tumatanggap sa pagkalusugan. Yan lang sa akin. Maraming salamat sa Panginoon. So, yan yan, muling may babalik siguro dito, pero ay iayos pa ni Apply, no? Yung ating business ng Vita Plus.
Yan. So, ngayon ay huwag pa tayo uwi dahil meron po pamilisan din natin ngayon. May inihanda si Sister Prissy na pabaya Sister Prissy. May paa siya. Arroz caldo yan, ha? May inihanda si Sister Prissy na arroz caldo na. Pagsarsaluhan natin, ha? Kumbaga sa hindi lang sa pagkain kundi, hindi sa spiritual, maging sa pagkain. Ayan. Tawagin po natin Sister Karing para po sa ating po panghuling natin. Tayo tumayo. Awit tayo ng panghuling awit sa Panginoon. Diyos, kami pinupupuri at salamat sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niyo sa paggabay, Panginoon, sa nakalipas na mga araw, sa katugunan ng aming mga panalangin, O Diyos. Purihin ka. Maraming salamat sa mga pagpapala mo, mga biyaya mo na aming nakakamtan. Higit sa lahat sa kagalingan ng aming mga karamdaman, O Diyos. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Purihin ka, O Diyos, at binigyan niyo muli kami ng pagkakataon upang ikay aming makaniig at mapakinggan, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, at pagkain espiritual ang aming mga buhay. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong mensahe at tunay, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na ito'y maging gabay namin, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang paglakad sa mundong ito bilang isang mananampalataya. Panginoon, marami pong salamat. Patuloy na pagpalain niyo po ang bawat isa. Kung paano kami po iningatan niyo papunta rito, Panginoon, kami rin po iingatan niyo sa aming pagsamantalang paghihiwalay. Kung saan man kami pupunta, Panginoon, gabayan niyo po kami na may nadala namin, Panginoon, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Puri ka, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsabi na, Amen. Sa Panginoon, ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Miss na miss kita, kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Kaya ligaya, nasa araw na ito tayo ay magkasama.
Mamaya yan mo na lang papel. Hindi mawawala. Oo. Makamahati. Hindi lang ilagay ko ng kasi pangit. Yun yung ginano ko lang yung pag-asa. Sister ka rin na lang ba? Ikaw na mag-ano. Bigan mo na lang magbibigay. Kayo na mag-abot sa mga... Ikaw ay ako lang mag-ano. Bahay mo nga gusto ko makain. Lugaw. Bigay mo po kay nanay. Ewan ko. Bigla mo umuwi ako. Mainit ka. Pati ano mo upuan. Bayad mo. Si brother Ramon. Oh. Brother Ramon. Yung bata. Tayo. Pastor. Si Pastor. Ay, yung bata, uwan nila dito. Hola, no. Pastor. Pastor, asa si Pastor? Pastor Rumi. Nakakabon na siya ng soft drinks. Si ano? Bernie. Sino? Para ka na sila. Alas ko. Rescardo. May talukin to ha. Kung maubos niya, mayroon pa rito. Ay, kutsara. Hindi ka. Balik ko. Wala ko makasitaas eh. Basta yan mo yan. Akala ko nga basta eh. Hanap ka namin eh. Ayun, basta. Basta naman yun. Oo.
Ring, iba lang sa dito. Pinag-direct man yun. Baka may lakad yun, hindi nagmamadali. Wala ko bumili ka ng soft drinks eh. Sino? Jesus? Ba't sinabi niya? Nag-direct man yun. Nag-direct man niya, hindi ba? Basta, ano nang nangyari sa seminar mo? Okay na? May biyahe na kayo? Ano yung pinagseminaran namin, parang binalik sa amin kasi dati namin hawak na yun. Hmm? Dating hawak namin, binalik yun. Hmm. Kailan kayo makakabiyahe? Malalaman pagka ano, Pero, tapos ano? Pero Kasi okay na. exam kami. Pero okay na. No? Kaso yung kabuhi lang nagkaroon ng problema. Buti pinawalan kayo, no? Dahil hindi naman namin ano eh. Hindi naman kayo Naalala driver. na siguro natakot at nataranta. Ba't tumakbo? May insurance may sasakyan. Ano yung driver din Dapat yun? na kaunti lang. Kasama nyo rin yun? Hmm. Tagal-tagal ng driver eh, natataranta pag sa ganun. Na ano pa, nung sinabi lang ng driver ng nabangga niya eh, una, nag-usap sila na Paano nyo nabang? Anong sasakyan nyo? mag-u-turn kami kasi Anong sasakyan nyo? nagkamali ng daan. Trailer? Hindi. Hmm. Parang LTF, ano, Hilux. Toyota. Ay, lang. Ano, hindi niya napansin? Pag-u-turn. Pag-u-turn niya, siyempre yung kotse, diretso. Hindi na siguro na ano agad. Paglapas ng kotse, tinamaan doon sa bituin doon ng palitan. Kapitan. Inabot. Nabot. Siguro hindi na... Sa'yo, ano ba yun? Talaga bang pwede mag-U-turn doon? Baka naman din naman pwede mag-U-turn doon. Doon siya nag-U-turn. Ano yun? Pedestrian tayo pinag-utunan. Bawal yun na sa pedestrian. Pwede. Pwede naman. Kaya lang, ano ka lang. Ingat na sa ano. Ay, lugaw pa. Tawiran yun. Ay, lugaw pa. Ikaw lang. Ang totoo, si mali ka doon. Kasi Mali talaga. awiran yun. Tawiran yun. Hindi pa? Pa? Oo na, kayo. Pero wala na yung maga. Dati laki-laki niyan. Alamin natin hindi ang gulat. Papanahon ni Jesus. Ang makreasyon. Alamin natin. Ito na lang. Pwede mong sabihin niya sa akin. Ang magiging kailangan. Delikado na rin lang. Ano ang tuloy ng mundo? Sa pagkakasya natin sa pura, natin eh, galawin na. Mas basahin mo yung ibig sabihin. Alam ba sa mga dalawang ama,
Ikaw nagluto? Ako lang nagtapos. Ito lang. Oh, parang gano'n na. Huwag ka pumunta doon. Dito mo na lang pumunta. Yung ko sa gadget yun. Dati, binigay yung Manghingi ako pa sa anak ko. Ay, hindi ko naman alam na ibinigay. Pinakain ako ng pantisal-sal. Chuchu. Ay, pwede pala yan. Pwede kay Chuchu yung manok yan. Kaya, Pag na malaki. napatay. Tinawagan uli ako. Sa inyo ba? Ayaw niyo na? Sarap, no? Sarap na pagka-recaldo. Dalawang Ano naman? Sarap. Marami pa to. Hindi nga ako kagal kay Dada. Dami pa niya. Kusog na. Balik ka rin. Salita. Kung pinangalan, pinibig, salita. Dapat sa kanya panunala. Sino ang nagasi? Mangkok. Mga pasa. Mangkok. Sa pasimula ay kasama na siya ng diba? Yan, siya kasama. Ang bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At wala siya, pagkagawa, Hindi si Cristo ang ano. Kaya pa yan kung may ano. Meron si Billy Tokwa. Kaya lang, paano nila sila yung tao? Kailangan niya mapinok. Sa yung bata. Kapag na, wala na yan. Wala pa. Kasi mula yung Old Testament, pag dumating yung New Testament, 200 silent years pa, hindi pa. Dali mo to? Ayun. Nga po. Marami na mga nangyari, Kami yan muna. Ano kunin mo, pag nalagyan mo ito matin, kunin lang siya, tapos yung i-upload mo. Sa yung bata, wala pa. So yung loading, kasi, gawin na sana dito eh. Bago na ito. huwag ka na magpapatay ba? Hindi siya magalaw na. Nagano ko sa Bakit ang video ang lalim? Wala ako talaga sa bakit ang nakasabi nyo ano yung sabihin? Hindi, sino ba nag-create? Sino ba universe? Sino ba ginawa yung universe?
Kaya kasi minsan isang pinakamaganda yung yan. Kaso, Wala na. Wakatasa. Baka mangkod, baka mangkod. Wakatasa sa inyo. Baka mangko. 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 Dali. Hindi. Bata lang yan. Yun yung mga tinatawag na pamasihin. Kaya ngayon, ginawa naman nila ginawa nila sila yung mundo. So, parang ginawa nila sa kaldugan niya. May aso ka ba? Meron pa ba tayo ka dyan? Hindi mo sila. Pangalanan mo to ang Diyos. Pero bakit ito ginagawa? Anong ginamit sa sistema? Baga. Pag Ama na sa salita dyan. Gusto mo kasi nabasa mo sa akin. Kaya nga, yung tanggapin nila yan. Sabi sa akin na IAC, nagkamali yan. Nagkamali yan. Kung sana ka, saan ka? Parang ganito. Yan. At ikaw, ay mga gawa ng iyong kamay. Gawa ng iyong kamay. Diba? Sinabi ng ang kamaya sa anak. Ano rin yan? Wala, ayaw nila. Ayaw na. Kumuha ka doon. Baso. Caps. Baso. Caps. Hindi yan. Yung dalawa lang. Mas nakapagana na kayo? Ito eh. Hindi pa. Hindi na galing yan sa amin. Kanina ito nakabalot? Ha? Dada. Doon na. Bago matapos.
Hindi na masakit. Hindi ka dapat tanggalin mo siya lang. Ay, mamaya na eh. Ano yung natin pa mo? Mamaya na mo eh. Hindi ka lang naman eh. Mamaya na. Ano yung natin yun? Dalawa ko yung pasyente ko rito eh. Na. Uy, yung! Dali lang yan. Oo nga, alala-champa na yung palo. Alala-champa nga lang yun. Okay na lang, diba? Propesya yan. Propesya yun. Revelation, propesya yan. Kaya, ano yan? May ibig sabihin yan eh. Bawat sinabi niya dyan. Translation kasi yan. Alala yung plastic na ano? Wala na lakas. Sino yan? Nakasunod, binaba ko. Sino yan? Kanan, sino yun? Si Christian eh. Siya yung umupo sa kanan ng luklukan ng ama. Umupo siya sa kanan ng luklukan. Siya yun. Yung yawi dyan, yun yung ama. Nahihirapan ako. So yan, ano kasi yan eh. Tignan mo rito sa New Testament. Okay na nakaupo. Oo. Ito, Panginoon naman. Walang ibang umupo sa luklukan ng Ama. Hindi ang Panginoong sa Kristo lang. Walang iba. Paano lang ako? Walang iba. Ito may mga Wala ko din. Hindi si Kristo lang. Wala ko yung tutukin. Masisira ang gawin ko sa'yo yung ginawa ko sa'yo. Yung sabi ng tubig-tubig ang pera. Inano mo para mapupulit na eh. Ano mo na lang. Ano yan lang. May ano yan? mata mo na lang. Ano yung mga bata ka eh. Hindi naman ano yan. Bumita hindi niya puro sa Kasi yung ano, sa bata kaya. Nahihirapan
Akala ko may Literal tayo. Mali yun. Diyos. Iba yung pagkakasats. Kaya nilagay sa tama yung paan. hindi nanon na yung bat na Hindi siya nanggaling sa tao. Yung ba't hindi naglampot niya. Ginamit lang si Maria na Sa akin ang inutok siya mga kayo. manang kasi masan kayo itong sakit ito. Nanon na yung bat. Tapos na. Tapos na. Bakit? Hindi na makatakakas. Wala. Yan. kilala ko dyan. Nabiyak. Linggo lang, linggo. Sa pupo. Ay, dito lang yung diferensya. Dito wala na. Bakit? Dinito. Ang init. Bigla siya kung katawan ko. Sa gawa nga na hindi na tama. Wala kami kahit sakit. Sa mga katawan ko kung hindi dito lang. Kaya yung Para marunong. dito sa puto ng tuhod mo, imbis nga Dalawang pasyente na yan kung pagkatalo. nabiyak, nagkaganyan. Sarsi. Ay, sana na sa unakan. Baka sabi, karoon naman. Hindi mo maipakita. Oo. Yung dati, sa ilalim ng bukong yan. Diba? Kasi habang nasa katawan pa tayo, hindi magtatampo. Siya talaga. Hindi yung kasi siya nung graduation ng bata eh. Hindi, ang diopnesis ang dalawang araw lang sa isang buwan. Dapat nag-practice ka tumayo. Ginamit na niya. Tumayo ka. Sabi ko nga sa kanya, Baka sa akin, nagda mo naman dito. Hindi mo siya nagamit dito para huwag masakit, dahan-dahan lang. pwede, pero pagka nalipat na sila ng Maynila, kasi ibabenta yung bahay doon sa Laguna. Huwag palagi kayo Sa Laguna. nakaupo, ganyan mangyari. Pagka naibenta na yun doon, lilipat sila ng Maynila. Yan, baka masimit na sa rito. Yan, Huwag ka lang. kasi malapit na eh. Pwede na siyang linggo, tapos papalipin, di ba? Siya yung nakarating ng daanan. Wala. Inikan sa patungan. Buyaw. Pala yun eh. Laguna rin yun. Buyaw, Laguna. Diyan ako nag-aral ng Bible School, malapit doon. Buyaw. Dito ako sa Binyan eh. Kasi sa kaya ng papunta ka Buyaw. Oo. Doon ako nag-aral ng Bible School. Doon ako graduate. Binyan, Laguna. Hindi ka makahinga, bakit ba? 4 years yun, stay in ako roon. Hindi ka nagmamahal. Bible School. Kaya alam ko yan, yung kabuyaw. Alam ko yan. Kakasali, di ba pa ganyan? Ganyan, Binyan. Dito sa Pedro. Di ba? Sa Pedro, Laguna. Tapos pa kabuyaw. Patulog mo, ka diba? Kailangan natin yun. Tsaka si Kanta na si kilala mo ba? Buka mo kayo ng bonsai. Bakit? Saan? Ano, nasa na siya? Hindi ko natandaan. Nasa na siya? Ikaw ang nagdadala doon sa organisasyon na yun. Kaya nga eh. Yung babaeng matapang may team. Oo. Si Granda. patay na yun. Kaya nga. Patay na. Hindi ko nga alam na patay na pala yun eh. Sinabi sa akin, huli na eh. Tapang. Meron na lang. Brenda. Si Brenda yun.
Kaya Miranda yung tawag mo. Ang tunay niya pangalan ko pala, Miranda. Yung Black Beauty. Grabe Kasama ko sa ditaw yung sa opisina. na ako bata ko. Kami kung may nagluluto. Nagkitali na ito. Bukas. Nauna nasabay ka na. Kasi una ko. Yan na. Sige. Linggo ulit, ha? Linggo. Sige, sige. Bukas pa yata. Dali muna namin sa bahay ito. Ha? Para dali muna namin mamaya. Dalhin nyo na lang yung kaliro. Ay, saan ito? Yung ano nito, plastic. Dalhin mo na yung kaliro. Bakit? Sige, dalhin mo na. Hindi, meron na. Ay, gusto na bakit. Hindi. Meron na nga. Pag binigyan na namin